We have to be transparent. Talagang kailangan malaman ng tao. In our spending, malaman. We have to make systems na transparent. Number two, kailangan kaya ko tinutulak constitutional revision kasi kailangan natin alisin yung sobrang kapangyarihan na meron ng national government over all powers and all monies of the state. Hawak na po nila lahat local government, maasa na lang po sa akin. Number three, then we also have to curtail and remove power ng dominance ng legislative body hanggang sa local at sa executive body over the first power that the Constitution has already given them. By cutting down the power, kaagad and automatically, naputol niyo na po yung anong level na pwedeng i-corrupt. Hindi mawawala, kasi habang natin sila, pero mababawasan na po. Example, kung ibababa po natin ang kapangyarihan ng paghawak ng pondo sa lokal na pamahalaan, na hindi na po ito kontrolado ng nasyonal, mababawasan na po ang pwedeng kurapin ng national government. Ngayon, pababain po natin yun sa kalayaan at karapatan ng tao. Palalakasin po natin ang demokrasya. Sabi ko po, limitahan po natin ng 10% lang ang buwis ng tao. So, yung kukurapin po nila, hindi nila makakarating sa kanila kasi mahahawakan na po ng tao, mababawasan na po ang kanilang kukurap. Number 5, palalakasin po talaga natin ang ating justice system. Para po yung mga nakakasuhan natin, talaga pong nakukulong. At ibabalik po natin ang parusang kamatayan sa mga kulunduman na krimen hanggang sa corruption. We have to educate our people for this, and before the laws can be passed, standards has to be raised, morality has to be raised, before it can be accepted in the chambers. Yes? Yeah. Ang ibig ko sabihin, ang immorality has become a culture in our country, in our people. How do we defeat this? Naging kultura na natin ang pagnanakaw, ang ibig ko sabihin, di ba? Kahit sino, sa kongregan, legislate na nila ang pagnanakaw, di ba? Tama po yan. Yung talk about morality, isa lang po sa good dyan, that's God's Word. We have to raise the standard of God's Word in society and in civil government. Kailangan ang ating pamahalaan, ang mga namumuno dyan, they must understand, they must hear, they must realize, and we must make them recognize that there is one King over the nations, is Jesus Christ. And He has laws over the nations. At pag hindi mo yan sinunod, parurusahan ka ng Diyos. Magkaroon sila ng takot sa Diyos. Pangalawa, yung batas ng Diyos, ilapat sa ating pamahalaan. Yun po ang dapat natin gawin. There are many forms. Si Sixers pushing for the jury system, I subscribe to it dahil talagang mas transparent po yun, tsaka mas participative ang demokrasya, pakikanos, pagpalakas ng demokrasya. It may not be a perfect system, but to me, it's still a better system than what we have now. Ngayon, pupunta ka sa korte, hawak na itong judge Pag naipit yung kaso sa judge, kung pala luluwagin niya, nasa sa kanya, wala kang magawa. Pagka tumagal na ho ang kaso, wala na justice denied na yun, wala na napaparusahan. Kaya mas madali yung magpakulong nung mas masama kung magnakaw ng isda sa palengke kaysa magnakaw ng bilyon-bilyon sa gobyerno. Dahil isa sa palengke nakukulong. Iyon. Di ba yun? Sir Congressman. Yes, sir. Ginagawa lang, sir.